Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ng isang misteryosong propesya sa Biblia. Isipin nyo, isinulat ito mahigit 2,000 taon na ang nakaraan, pero sinadyang isinara at tinatakan. At ang aalamin natin ngayon, ayon sa isang interpretasyon, ay para lang daw sa ating panahon ito mabubuksan at tuluyang maunawaan. So iyan ang tanong na gagabay sa atin, no? Paano nga ba? Titingnan natin ang isang partikular na interpretasyon na naguugnay sa aklat ni Daniel sa Lumang Tipan at sa aklat ng Pahayag sa Bagong Tipan. Ano ba talaga ang koneksyon ng dalawa? At ano ang sinasabi nito para sa atin ngayon? Okay, para maintindihan to, kailangan nating bumalik sa napakalayong nakaraan, sa panahon ni Propeta Daniel noong bihag pa siya sa Babylonia. Doon nakatanggap siya ng isang pangitiin tungkol sa hinaharap, isang mensahe na aminin man niya o hindi kahit siya mismo ay hindi lubos na naintindihan. So, heto yung pinaka-importante ayon sa source na sinusuri natin. Ang propesya tungkol sa huling yugto ng kasaysayan ng tao na tinatawag na 70 linggo o 70 ire sa orihinal na wika ay sadyang isinara. Kumbaga, nakalock. Bakit? Kasi hindi pa raw iyon ang tamang panahon para maintindihan ito ng lahat. Grabe, pag inisip mo yung haba ng panahon, di ba? Mula kay Daniel, dumaan ng mga 600 taon bago pa man isulat ni Apostol Juan ang pahayag. Tapos mula kay Juan, 2,000 taon pa ang lumipas hanggang sa henerasyon natin ngayon. Ganon katagal hinintay na mabuksan ng mensaheng to. Sige, fast forward tayo ng mga 600 taon mula sa panahon ni Daniel. Mapupunta na tayo ngayon kay Apostol Juan, doon sa islang ng Patmos. Dito siya nakatanggap ng isang pangitiin na direktang-direktang kumokonekta doon sa propesiyang isinara noon pa. At dito na nga papasok yung aklat ng pahayag. Isang anghel daw ang nagpakita kay Juan, pero ang hawak niya, hindi na isang balumbong na nakaselyo. Ang hawak niya ay isang munting aklat na bukas. Ayon sa interpretasyong ito, yung mismong propesiyang initago kay Daniel, heto na, inihahayag na. So ayon sa interpretasyon na sinusundan nating, itong munting aklat na to, ito na raw yung mismong propesiya na ibinigay kay Daniel. Ang kaibahan lang, bukas na ito. At ang dahilan, dahil ayon sa teksto, malapit na raw ang panahon ng wakas. So ano ba talaga ang laman nitong mensahe na napakatagal itinago? Well, dito nagiging medyo kakaiba. Isang utos ang ibinigay kay Juan. Kainin mo yang aklat. Oo, tama yung narinig mo. Kainin. Medyo weird, di ba? Pero may malalim na ibig sabihin yan. Simbolik pala yung pagkain sa aklat. Sabi, sa bibig daw, kasing tamis ito ng pulot, yun yung sarap ng pag-alam sa katotohanan ng Diyos. Pero pagdating sa tiyan, biglang nagiging mapait, yun naman yung bigat ng babala at paghuhukom na daladala ng mensaheng yun. At si Juan dito, hindi lang siya si Juan. Sabi ng source, siya yung parang prototype o sample ng mga magiging sugo sa hinaharap. Sila raw yung tinutukoy na 2 saksi o yung grupong 144,000 sa pahayag. At anong misyon nila? Simple lang, ipahayag sa buong mundo ang laman ng bukas na aklat na to. Okay, so ano na yung laman? Ano yung mismong matamis, mapait na mensahe? Well, umiikot daw to lahat sa isang specific na panahon. Ang tinatawag na huling isang ire. O sa mas simpleng salita, ang huling 7 taon. Ipinaliliwanag dito na itong munting aklat o yung aklat ng pahayag ay siya mismo ang walang hanggang ebanghelyo na partikular na para sa huling 7 taon na ito. May specific message para sa specific na panahong iyon. Para mas malinaw, tingnan natin yung pagkakaiba. Noong panahon ni Jesus, ang message simple lang, tanggapin si Jesus bilang Mesiyas. Pero sa end times, may dagdag. At ito yung crucial part. Huwag ninyong sasambahin ang halimaw o tatanggapin ang marka nito. Yun yung specific na babala. At dito na tayo papunta sa pinaka-urgent at masasabi nating pinakaseryosong bahagi ng buong mensahe. Ito yung punto kung saan may malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng 2 uri ng tao.
Una sa lahat, linawin natin. Hindi ito tungkol sa isang pisikal na gusali, ha? Ang templo raw dito ay yung mga tao, yung komunidad ng mga mananampalataya. At yung utos na sukatin sila, simbolo raw yan ng paghihiwalay. Yung mga tunay na sumasamba, sila yung sinusukat at proprotektahan. Pero yung mga nasa panlabas na patio, yung mga nagkukunwari lang, papabayaan daw sila. At para mas maintindihan natin kung sino yung mga nasa panlabas na patio, ginagamit ng source itong quote mula kay Isaiah. Sila raw yung mga taong pumupunta sa simbahan, mukhang relihiyoso, pero ang puso ay wala naman talaga sa Diyos. Sila raw yung, sa madaling salita, yumuyurak lamang sa patio. So, ito na yung climax ng babala mula sa munting aklat. Ang pinakamisyon ng mga sugo, yung 144,000, ay ang manawagan sa mga tao, umalis na kayo sa Babylonia. Ang Babylonia dito ay simbolo ng lahat ng huwad na sistema ng pagsamba. Ang panawagan ay pumili na ng panig bago dumating ang huling paghuhukom. At dyan tayo iniiwan ng propesiyang ito. Matapos ang 2,500 taon, ang mensahe pala ay tungkol sa isang malinaw na paghihiwalay. Isang linya sa pagitan ng tunay at ng huwad. So ang huling tanong na iniiwan nito ay para na sa bawat isa sa atin. Saang panig gagatayo? Salamat sa pagsama sa amin sa pagsusuring ito.